Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Rehoso at Isisano, naglilingkod sa ating diocese ng Antipolo. Father Vicentico, ang ating puting lektor at parish priest, Father Joselito, ang ating Vicar Foreign, Father Alejandro, ang ating Chancellor, ang ating butihing Parish Pastoral Council sa Tagapangulo, Brother Manny, Brother Opet, ang Advisory Council, mga kasamahan, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong paanyaya sa pamagitan ni Father Vicentico at ako'y narito nagdiriwang ng Santa Misa sa kapistahan ng ikalawang patrona ng ating Diocesan Shrine of St. Paul of the Cross, Our Lady of Fatima, at ang ating gagawing paggugunita ng Pontifical Coronations. Marami pong salamat sa inyong pagdating, sa inyong pagdalo at pagkikisa, higit sa lahat sa inyong pagtanggap sa akin. Mga kapatid, marami pong salamat. Purihin po natin ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, na ito nang malabas sa iyong sarili, ano ang katangiang hindi ko makakalimutan mula sa aking ina? Mga kapatid, na ito nang malabas sa iyong sarili, ano ang katangian mula sa aking mamagulang na nais kong ipahayag, ipagmalaki sa aking mga kapwa at aking ding gayahin. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Fatima, tayo ay tinatawagan na tignan natin ang kanyang buhay at ito ang ating kakayahin, tatlong bagay. At ang tatlong bagay nito, ito rin ang ipinakita at naging ugali sa paglaki ng tatlong bata na nakasaksi sa pagpapakita ng Birhen Maria doon sa Fatima, Portugal na 6 na beses. Sina Francisco at Jacinta Marto at si Lucia dos Santos. Mga kapatid, ano ang mga bagay nito? Ito rin ang iyong nakikita sa iyong ina. Ito rin ang kailang ginagawa at nais nilang gawin natin sa iba. Manalangin, maging masunurin, maging matulungin, maging masipag. Mga kapatid, una sa lahat, tanggapin natin na sa ating kalagayan ngayon sa lupa, ang kailangan natin ay ang pananalangin. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas o sa makalawa. At ang ating hinihingi palagi ay panalangin at napagandang ating maipipigay ay ang ating pagdarasal. And that is the reason na kung saan palagi natin napapakinggan sa Santa Misa, sa mga samahan o kapisanan, ang paanyaya, Oremus, let us pray, manalangin tayo. Mga kapatid, nung nagpakita ang Birhen Maria sa Fatima, sa Portugal, ang kanyang sinabi, ang kanyang ninais, ang kanyang hiling, panalangin, pray for penance, pray for peace to the whole world, pray for the conversion of souls, pray for the change of life. Panalangin sa pagtitika, panalangin sa pagpapaglikdo, panalangin sa kapayapaan ng mundo. At tanggapin natin, mga kapatid ko, na kung saan ikaw din ay bunga ng panalangin ng iyong mga magulang at ikaw rin ay bunga ng panalangin na ginawa sa iyo ng ibang tao. Kung ano ka ngayon, ito'y dahil sa panalangin mo noon. Mga kapatid, ang ating mahal na ina ay nanalangin, nagdarasal.
Sa pagpati ng Arkanghel Gabriel, sa pagpati ni Elizabeth, ito ang panalangin abagi ng Maria. Sa pagpapakilala, sa pagpapakita ng Birhen Maria sa tatlong bata, siya'y nagpakilala, Birhen ng Santo Rosario. At kanyang ininagdag sa huling dekada na mga misteryo ng Santo Rosario ang panalangin, O my Jesus, O my Jesus, O my Jesus, especially those who needs your mercy. Ibig sabihin, manalangin ka, hindi lamang sa iyong sarili, manalangin ka sa iba, higit sa lahat, sa mga kaluluwa sa purgatorio, sa mga nangangailangan. Sa paglalahad, sa pagsasalarawan, sa pagpipinta ng pagpati ng anghel kay Maria, ang unang misteryo sa tuwa, Annunciation, ang mahal na Birhen Maria ay nakaluhod. Siya'y nagdarasal. Ang pagluhod ay pananalangin. Siya'y nakikipag-usap sa Diyos. May panahon, may pagkakataon para sa Diyos. Ang pagluhod ay pagpapakasakop. Ang pagluhod ay pagsuko ng sarili sa Diyos. Ang pagluhod ay kababaang loob nating tinatanggap ang Panginoong Diyos at ay sa Kanya nakikipag-usap. Mga kapatid, batid natin na kung saan meron tayong kahilingan at hindi ka binigo ng Diyos. Meron tayong pangangailangan at ating itinaing sa Kanya. Tayo nabigatan at nahirapan at tayo ay bumaling sa Kanya. At ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay sumasagot at kailanman hindi Kanya bibiguin. Noon na kung saan sila ang iyong hinanap at inaasam-asam, Panginoon, bigyan mo ko ng mabuting asawa. Panginoon, pagkaloob mo kami ng biyaya ng anak. At noon na sila ay nasa panig ng karamdaman, anong ating panalangin? Na kung saan ay, Panginoon, makaligtas lamang ang aking mahal sa buhay. Makaligtas lamang ang aking anak. Ibibigay ko siya sa iyo, hindi ako magiging hadlang o sagapal kung nasa maging madre, maging pari. Tanggapin natin, tayo ay bunga ng ang panalangin ng mga nagmamahal sa atin. Ang ating nakamit, nakuha na kaya ay tanda na kung saan may nagdarasal sa atin. Ang paanyaya ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang hamon sa atin, ang kanyang hiling, could you not watch an hour with me? Ang kanyang hiling, ang kanyang hamon sa atin, watch and pray that you will not fall in temptation. Ang panalangin ng Panginoon ay tinusatin, Ama namin. At sa kanyang huling kabanata ng kanyang buhay, siya'y nagdasal sa Garden ng Gethsemane upang isuko, ibigay ang kanyang sarili. Kung meron kang nararamdaman at kay nahirapan o nabibigatan, kausapin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Diyos, manalangin, ikaw ay lumuhod. At tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ikay matakbuhan. Ang Diyos ay naghihintay, ang Diyos ay nag-abang, siya ay sumasabay. At ito ay pinakita niya sa tatlong bata. Ang mahal na Birhen ay dumating, nagpakita, nakipag-usap, inayahan na manalangin. Inayahan na pagkipagkita sa kanya 6 na beses mula May 13 hanggang October 13. Naghihintay sa iyo ang Diyos. Nag-aabang ang Diyos sa iyo. Nais ka ng Diyos na makasama at makapiling. Ang Diyos ay nagnanais na ikaw ay kanyang makausap. At dahil dito, mga kapatid ko, tayo ay lumuhod. Magbigay ng panahon. Tayo makipag-usap sa Kanya, tayo ay manalangin. At kanyang sasagutin. Ang kanyang sagot,
ora mismo ngayon din ibibigay ko. Ang kanyang tugon, ngayon din makakamit mo. Ngayon din ipagkakalob ko. Hindi ka na magdadalawang salita sa iyong panalangin at ito ay iyong tatanggapin. Ora mismo ngayon din. Mga kapatid, minsan ang tugon sa atin ng Panginoon ay, teka muna, sandali lang. Bakit ihahanda kita? Bakit? Ihahanda kita, ihahanda ko sila. Ihahanda kita upang ganon, hindi mo masayang o maksaya ang aking ipagkakaloob. Upang sa ganon, higit mong maintindihan sa pagtanggap mo, sa kasagutan sa iyong panalangin, ako ay may awa, ako ay may habag, ako ay makapangyarihan. Hindi dahil sa iyong galing, hindi dahil sa iyong husay, hindi dahil sa iyong talino o kakayahan, ito'y dahil sa aking awa, dahil sa aking kapangyarihan. At masasabi mo na kung saan, kahit hindi ka dapat, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi masasayang at hindi tayo magmamalaki at hindi natin aangkinin. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay kasagutan ng Diyos sa ating pananalangin. Ihanda ko sila upang sa ganoon ka nang maintindihan na ibinigay ko sa iyo ay para sa kawalatian ko, sa kadakilaan ng Diyos, hindi upang ikay maging sikat o kilala. Ibinigay ko sa iyo upang maintindihan nila na kung saan ito'y para sa kabutihan ng lahat at higit sa lahat para sa kabanalan ng bawat isa. Mga kapatid, tayo ay manalangin at ay sasagutin ng Diyos at siya'y naghihintay at siya'y nagabang at gumagawa ng paraan upang tayo ay makipag-usap sa Kanya. Lumuhod lamang tayo, lumabas tayo sa ating pinagtataguan sa komportable nating kalagayan, tayo lumakad, tayo lumuhod at lumapit sa Kanya, makipag-usap. Hinihintay ka ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, ikalawa, maging masunurin. Naging masunurin ang tatlong bata. Lumabas sila, hindi upang maglaro. Lumabas sila upang alagaan, kalingain, pastulan ang mga tupa. Sa kanilang pagsunod, sila ay kinatagpo. Nakadaumpalad nila ang mahal na Birhen Maria. Sa pagsunod, may magaganap sa atin kalugod-lugod. Sa ating pagsunod ay itataguyod ng Diyos. Mga kapatid, ang mahal na Birhen Maria ay sumunod. Pwede siyang mag-alinlangan. Pwede siyang magtanong at magduda. Pwede niyang sabihin na ikaw ba talaga ay arkanghel na galing sa Diyos? Ikaw ba talaga ay sugod ng Diyos? Ang salita mo ba ay salita ng Diyos? Pwede niyang sabihin. At pwede rin siyang humingi ng kondisyon, teka muna. At pwede rin na kung saan humingi siya ng privilege. Subalit nung maintindihan niya ang lahat, siya ay sumunod. At kanyang pinanggit, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sinabihan ang tatlong batang ito na mula ngayon tuwing 13 ng buwan, kayo ay lumapit, kayo pumunta dito, okay, makipagtakpo sa inyo, tayo magdarasal, tayo ay na kung saan makipag-ugnayan sa akin upang kung makilala, higit niyo kung makilala at ay sama-sama magdarasal para sa buong mundo. At sila'y sumunod. Pwede silang magduda, pwede silang lumayo, pwede silang matakot. Ikaw ba talaga ay tao? Ikaw ba talaga ay galing sa langit? Baka ka-espiritu? Baka ka-multo? Baka ka-isang na kung saan masasabi natin engkanto? Hindi, sapagkat nagtiwala sila, naniwala sila, sila ay sumunod. Mga kapatid, ito ang nais natin, hindi ba? Na kung saan sumunod tayo sa nakakataas sa atin. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Sumunod tayo sa mga na kung saan ay nagbibigay sa atin na
mabuting patnubay, mabuting gabay na mamahala sa atin upang ating ilapit ang ating sarili sa Diyos, makilala ang Diyos, mahalin ang Diyos, at higit sa lahat, makapaglingkod sa Diyos. Ang ginawa ng mga santo at santa, ang pinakita ni Jesus, ang ipinamalas ni San Jose, ang naging buhay ng Birhen Maria ay isang salita na buod at ganap, pagsunod, naging masunurin. Kung sila ay umiwas, kung hindi sila dumating tuwing atwese ng buwan, kung hindi sila lumabas at magpastol ng mga tupa, kung sila ay nagtaka at nagduda at nag-alangan sa mga paalala at sa paanyaya ng mahal na ina, walang magaganap na kaligtasan, walang magaganap pagpapala, na kung saan ang kanilang buhay sa lupa ay hindi mauwi sa langit. Sa kabila ng 2 o 1 taon na kanilang pamumuhay sa lupa, tinanggap nila ang lahat. Hindi sila nagtaka, kalamang kamag-anakan at mga sa buhay. Bakit ang bata-bata pa niya sa kinuha ng Panginoong Diyos? At mga kapatid ko, ito'y tanda na kung saan isuko lamang natin ang ating sarili. May magandang balak sa iyo ang Diyos, at sa magandang balak nito, dating sa atin ang pagpapala, dating sa atin ang biyaya. Ang 2 bata, si Jacinta, si Francisco, ay maagang kinuha ng Diyos upang makapiling sa kanyang tahanan sa langit. Wala nang pagpapakasakit, wala nang pagdurusa, nakamit mo na at nakita namin ay yung pagtitiwal, pagsunod, panahon na upang makamit mo ang gantimpala, makita ang Diyos, makapiling ng Diyos, makapasok sa langit. At alam natin, si Lucia ay ang kanyang buong buhay ay kanyang nilaki sa kumbento, naging madre, at ang kanyang buhay ay buhay na pananalangin sa Diyos. Mga kapatid, ikatlo ay maging matulungin. Ang pagiging matulungin ay pagiging masipag, handang mag-alay, handang maglingkod. Tignan po natin sumunod yung 3 bata na pastulan ang mga tupa, sumunod sa mga magulang. At sila ay naging masipag. Hindi lang ninais na maglaro o maglakwatsa. Ang kanilang ginawa ay tumugon, tumupad, naging tapat, sumunod at masipag na kumikilos at gumagawa. Ano ang payo sa iyo na yung mga nanay at tatay? Anak, mag-aral kang mabuti, maging masipag. At sa magiging masipag, ito ang daan na kung saan dati sa atin ang pagpapala at biyaya. Balikan po natin sa ating alaala ang pagtawag ni Jesus. Tinawag niya mga tao na gumagawa, nagpapagod, nagpapawis. Tinawag niya si Pedro at si Andres. Hinilang niya si Santiago at si Juan na gumagawa, nangingista, nagkukumpani ng lambat, nasa bangka. Tinawag niya si Mateo, nasa upuan at siya ay gumagawa, kumikilos. Mga kapatid, tinawag, nagpakita ang mahal na Birhen kay Bernadette Subiros sa Lourdes ng Pransya na nangangahoy tumupad sa utos ng mga magulang na kumulang kahoy na gagawing panggatong. Mga kapatid, nagpakita ang Birhen Maria kay Juan Diego na si Juan Diego ay papunta sa simbahan magdarasal. Dumadalo ng Santa Misa para sa kanyang tiyahin na may karamdaman sa makatuwid. Magpapakita, magpapahayag, matatagpuan mo at makakadumpalad mo ang Diyos sa oras at sa panahon na ikaw ay masipag, na ikaw'y gumagawa. Walang pagpapala at hindi magpapakita at magpapala ng Diyos sa isang taong tatamad-tamad, sa isang taong tutulog-tulog, o sa isang taong natatambay-tambay.
Ang Diyos ay kumikilos. Ang Birhen Maria ay nagpapakita sa taong masipag matulungin. At ito ang ating na kung saan nakita sa tatlong bata. Kumikilos, gumagawa, nagpapagod, hindi tutulog-tulog, hindi tatamad-tamad. Mga kapatid, ito ang mensahe sa atin. Makipagkita ang Diyos sa atin. May mensahe sa iyo ang Diyos. Kailangan kang Diyos kahit kabata. Kahit na kung saan ay wala kang pinag-aralan o mataas na pinag-aralan katulad ni Bernadette. Kahit ikaw ay muna sa mulang kaisipan. Kahit ikay pangkaraniwan o ordinaryong mamamayan tulad ni Juan Diego, ikaw ang kailangan ng Diyos. Ikaw ang minimiti ng Diyos. Ikaw na kung saan masipag at handang magpakasakit, ikaw ang kailangan ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Anong katangian ang hindi mo makakalimutan sa iyong ina, sa iyong mga magulang? Ito, mga kapatid ko, ang pananalangin, ang pagsusunuran, at ang pagtutulungan. Ano na tulad nating mapata ang ating dapat gayahin at ipakita na ginawa at ating namalas kay Jacinta, Francisco at Lucia. Mga kapatid, manalangin, maging masunurin, maging matulungin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.